Sumalang na po si Jerby Luistro sa impeachment trial ni BP Sara at siya yung tumayo ngayong lead prosecutor. So kasama siya. Siya ngayon yung mangunguna para mag-cross-examine, depensahan po yung kanyang witness. Siya yung mag-object sa mga sasabihin po ng defense ni BP Sara. Ngayon, dahil nga sa gustong-gusto niya talaga magpabida, mukhang bumaligtad po yung pagkakataon at napahiya po siya rito. At dito makikita rin po natin na mukhang may iba pong gumagalaw maliban kay Bongbong Marcos dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil gustong gawin ni Jerby Luistro na maging kagaya ng ICC, itong impeachment trial ni BP Sara, o pwede kayang sabihin natin na parang gusto na rin dali ni Jerby Luistro si BP Sara doon sa ICC at doon litisin yung kanyang impeachment. So ito, pakinggan po natin itong pangyayari to kung saan napahiya si Jerby Luistro kay Chis Escudero dahil sa parang gusto niyang ipilit na ang impeachment trial ni BP Sara dapat itulad sa ICC. So ito, pakinggan po natin itong kahihiyan ni Jerby Luistro dito sa hearing na impeachment kung saan isiningit nga niya yung ICC. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Your Honor, this pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas, and on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy, and there's a subscription and sworn to portion thereof, but it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Counsel, Your Honor, the document is being presented only to seek confirmation from the witness that he is referring to this particular document as part of the investigation of Special Task Force. We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. The question only, Your Honor, is whether or not this is the document that was part of the consideration of the Special Task Force in investigating on the threat by the President to the life of the Just a President. short Your Honor. rejoinder, Your Honor. counsel may give a rejoinder Then or we- additional manifestation. Then we will not allow this witness to build on the basis of a mere scrap of paper, Your Honor. Counsel, it was the counsel for respondent who chose to use this copy instead of the one previously marked. That I presume is either certified true or contains a more complete signature. Then I would have to clarify, Your Honor, that it is our position. Well, it's first of all, we are not in the position to choose for this witness. But in the event that they use this document, we manage. Ito kasi ang pinag-uusapan nila rito, itong ipinresenta nilang dokumento, although sinasabi ng defense, ito ay parang ebidensya ng prosecution at ang ginamit nga yung testimonya ni Arturo Las Cañas. Sino ba si Arturo Las Cañas? Ito yung dating pulis na bumaligtad nung una kalaban ni Trillanes. Tapos eventually naging kakampi nga ni Trillanes at yun nga tinuturo nga niya yung leader nga daw ng Davao Death Squad kay Pangulong Duterte. At may nabanggit din daw siya doon na inuutusan din daw siya ni BP Sara na alam mo iligpit yung mga masasamang loob doon sa Davao para nga daw maging safe yung Davao. So yun yung kwento niya, pero ang pinaka main issue ay yung hindi ito notarized. So, doon nga sa Senate Blue Ribbon Committee, kung inyo maaalala, hindi po yung impeachment pero nag-iimbestiga pa lang sila. Hindi po, kumbaga, naging issue sa kanila yung notary public ng affidavit ni Orly Gutesa. Kung inyo maaalala, di ba, sinasabi nila, peke daw yung pag-notarize. So, hindi daw valid yung affidavit na ipinasa ni Orly Gutesa. So, yun yung naging issue nila at para sabihin hindi credible na witness sa flood control ito si Orly Gutesa. Tapos, ito ngayon si Jerby Luistro, abogado po ito pero hindi niya alam kung ano yung kahalagahan ng notaryo pagdating po sa mga trial. Trial po ito, hindi po investigasyon. So, napaka-importante po ng notaryo. Simple nga lang na
nag-transfer ka nga ng sasakyan, 'di ba, ng pangalan, or kahit nga yung affidavit of loss nga lang, 'di ba, ninonotaryuhan para maging valid yung sinumpaang salaysay mo, para sabihin may nawawala kang gamit na official ng official copy ng gobyerno, mga ganun, 'di ba, IDs, mga ganun. So kailangan mo ipanotaryo yung affidavit of loss mo. Tapos ito, impeachment trial, magpe-present ng isang affidavit or isang sworn statement kung ano man ito, na wala man lang notaryo, tapos ang pirma photocopy pa. So abogado po ito, pero hindi niya naiintindihan kung ano yung kahalagaan ng mga to. And we manifest, Your Honor, upon perusal that such document is unsigned and unnotarized, Your Honor. This is an affidavit. So in other words, without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document. Your Your Honor, Honor, in fact, Your Honor, we request, Your Honor, that this court peruse also page 186 of such document. Before the court makes the presiding officer makes a ruling, Your Honor. the pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he Ito, magpapaliwanag din si Jerby Luistro. Kasi ang tinatanong naman dito ni Chis Escudero, dahil nga, di ba, nagkaroon ng pre-trial hearing kung saan nga ilalatag na nila yung mga ebidensya nila, sasabihin na kung sino-sino yung mga witness. So, doon sa mga ebidensya, nagkaroon sila ng marking para pareha sila ng ipipresent. Kumbaga, kung ano yung ilalatag ng prosecution, makikita ng defense para mapaghandaan yung mga, kumbaga, walang magiging tali, yung walang surprise na mga kung ano-ano. So, the same din sa defense, kung ano man yung pangko-cross-examine nila, kailangan bigyan din nila ng kopya, yung kabilang panig. So, doon pala makikita natin, kumbaga doon, dapat nakasalang na yun, kumbaga nakasala na. Pero dito, naglusot sila ng isang dokumento na gusto nilang i-raise sa hearing na hindi naman kasama dun sa pre-trial, na hindi na markahan. So, yung panggugulang na naman dito ni Jerby Luistro, talagang sinusubukan niya. Kasi nung nakaraan, di ba, gusto niya manggulang doon sa bagong mag-break yung impeachment, kung saan nga winidraw nila yung kanilang witness, kasama doon yung taga-PNP na ang inaakusan naman nila doon, meron daw mga undeclared na mga firearms si VP Sara. Tapos ngayon dito, manggugulang na naman si Jerby Luistro, yung kanyang grupo, na nagpasok sila ng dokumento na wala naman palang marking nung pre-trial. At the same time, hindi pa notaryado. that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized. You may, counsel. So you're admitting that it's not even Yes, your Your pre-marked copy is not notarized, whether we use that copy or this one. We admit to that, Your Honor. The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit, but merely a statement. Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing and active investigation, sapagkat ito bang ganitong dokumento ay amin ding ikukumpara pa. Subalit malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin, sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang aming pong tungkulin na mag-imbestiga. So for the second time and for the sake of clarity, and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. So Magpapalusot pa rito si Melvin Matibag. Tandaan nyo, abogado rin si Melvin Matibag. Director pa siya ng NBI. So alam dapat niya yan na pagdating sa hearing,
lalo na, di ba, ito, trial na nga to. Importante yung mga sworn statement na notaryado na naka-oath, under oath yung mga kanilang mga ilang ipapasa. Ngayon, magkaiba yung investigation dito sa hearing. Ngayon, sa investigation nila, okay lang yun. Kahit na yan walang pirma, walang ganyan. Nag-iimbestiga ka pa lang whether nasa sayo na yan kung paniniwalaan mo yung sinasabi niya o hindi. Ngayon, kung sa tingin mo kapanipaniwala yung kanyang kinikwento tungkol sa isang iniimbestiga ninyo, kailangan mong papirmahin siya ng kanyang affidavit na naka-under oath siya. Dahil yun yung magpapatotoo na totoo yung sinasabi niya. Pero sabi nga ng abogado rito ni BP Sara, basura itong papel na to kasi nga bukod nga sa photocopy yung signature, walang notaryado. So bakit pa kailangan pag-aksaya ng oras to? So matalino yung abogado, ginagamit nga niya kung ano yung legal process, pero yung dalawang kalaban niyang abogado dun sa prosecution pares engot, hindi alam yata o hindi naiintindihan kung paano yung mga galawan sa korte dahil siguro hindi mga trial lawyer, hindi nila alam yung mga ganyan. Meron lang title yung pangalan nila as attorney dahil na nga nakapasa. Pero ito yung sinasabi ni Attorney Topacio na akala mo magaling kapag hindi ka magaling. Pero kung ikaw ay magaling, masasabi mo bobo yung dalawa. So ito yung nangyari. Pinayagan nilang walang notaryo yung isang basurang papel. Your Honor. So, Unsigned. Also May I make unsigned the because there's a manifestation, Your signature but it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of Ito, mga ngatwiran pa si Jerby Luistro at dito makikita natin kung sino ang may galaw dito sa paglabas nitong dokumento ni Arturo Las Cañas. the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC counsel. Again, we're just placing on the record the factual situation. Dapat yan, sinipa pa ni Chis Escudero kaya binato dapat niya ng papel itong si Jerby Luistro Ikumpara ba naman yung ICC dito sa impeachment trial? So parang gusto niyang palabasin dito na mas angat ang ICC kesa dito sa Senado na ang pinag-uusapan impeachment ni Vice President Sara Duterte. At dito makikita natin na ipinresenta o ibinida nila yung ICC. So sino ba yung maingay dito sa ICC? Yung mga dilawan, sila Trillanes at yung mga sympathizer ng NPA. So makikita na natin dito yung clear picture na ang nangyayari ngayon dito, Duterte versus loyalista, dilawan, pinklawan at mga sympathizer ng NPA. Bakit ngayon nagtutulong-tulungan yung mga yan? Ayaw nila makabalik ang mga Duterte dahil pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara, sigurado uubusin sila. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.